guys, magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video guys ay update na naman sa aming pag-ihaw-ihaw. At bago po pala tayo mag-umpisa, manghihingi po muna ako sa inyo ng pasensya dahil hindi po ako lagi nakapag-video guys. Ngayon po, for today's video ay sasagutin ko lang po yung mga katanungan doon sa last video ko. Last 2 months ago guys, may video po ako about po sa aming pinagkikitaan tungkol po dito sa aming pag-ihaw-ihaw. Sa mga bago po pala sa aking YouTube channel, ako po pala guys ay nag-share ng aming mga aming hanap buhay. Yung aming pinagkikitaan po ay ang aming pag-ihaw-ihaw at lahat po itong aming mga pagba-barbecue. Yung aking mga ginagawang barbecue ay sinishare ko po kung paano ko po siya ginagawa. Lahat po yung ating sauce, yung paggawa ko ng aking mga suka or sausawan, sinishare ko po dito sa aking channel guys. Paki-check nyo na lang po sa aking YouTube channel kung paano ko po ginawa ang lahat ng mga ito. Tapos po, sagutin po pala natin yung mga katanungan. Shoutout po pala kay Sir, ito po, sinulat ko na lang, kay Sir Nuwatsky Velasco at kay Ma'am Rosalinda Cabaltica, kay Ma'am Mary Chris Alcaria. Shoutout po sa inyo ma'am. Sila po ay nagtatanong kung magkano daw po yung bentahan ko sa aming mga ginagawang ihaw-ihaw. At kay Sir Nuwatsky, ang tanong po niya or ang comment po niya ay sana daw po dun sa last video ko 2 months ago, yung paano ko po namin ginagawa yung aming mga ihaw-ihaw at yung mga pangkabuhayan, yung parang compilation po ng mga ihaw-ihaw guys. Hindi ko po kasi nailagay doon yung presyo ng ating mga ihaw-ihaw, kaya dito po sa video ko na ito sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung presyohan ng bawat ginagawa naming ihaw-ihaw guys. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Nawa po nakapagbigay ako sa inyo ng idea tungkol po sa aming mga ginagawang ihaw-ihaw. Pero meron na po kasi ako mga video nitong mga prices guys. Kaso po, matagal na po iyon. Matagal na pong presyuhan yon, halos every year. Nagtataas po tayo kasi po ang presyuhan po ng mga laman or ng mga barbecue, mga produkto na ating binibili katulad po ng karning baboy, yung mga ulo ng manok, yung mga isaw, tumataas po siya. Kaya po, nagtataas din po tayo ng presyuhan. Kaya yun po, umpisahan na po natin at ipapakita ko po sa inyo kung magkano po yung presyuhan natin sa ating mga ihaw-ihaw. Ngayon po guys, ay umpisahan po natin dito sa aming pork barbecue. Ito po guys, nakataklob na, aakyat na namin or i-display na namin sa aming pwesto sa taas. Dito po kami guys gumagawa sa aming bahay, tapos inaakyat na lang namin or dinadala na lang namin sa aming pwesto dun sa palengke pagka natapos na namin. Ngayon po pala ay 4:50 na po ng hapon. Kadalasan po kami ngayon ay naglalatag or nagtitinda po kami 5 o'clock na po. Yan po siya guys, yung aming pork barbecue. Ito, si Mr. po ang gumagawa nito. Ganito siya kalaki guys, so yung ating pork barbecue. Pwestuhan natin. Ayan siya, yung aming 20 pesos per stick. Ayan, 20 per stick yung aming pork barbecue. Ito siya. Nakagawa si Mr. nito ng ilan nagawa mo nito? 220 sticks guys na pork barbecue. Halagang 2,300 pesos na pork laman or pork barbecue. Ito siya, 3 planggana na gawa ni Mr. Ito siya. Pagkatapos ni Mr. gumawa guys, yung sauce na pinag-marinate, binubuhos niya dito sa planggana para kahit pa paano nagsisip-sip or nagmamarinate pa rin dun sa ating pork barbecue. Ito yung pangatlong planggana. Ito siya guys, may tira, hindi siya nabuo. Nakagawa si Mr. nito ng 220 sticks na pork barbecue. Ito siya, 3 planggana siya guys. Tapos ngayon, ito naman. Ito po, ulitin ko po, 20 pesos per stick guys. Yung bentahan po namin sa aming pork barbecue. 20 pesos per stick. Ayan siya. Sa mga bago po, meron na po ako video kung paano po ito minamarinate guys. Check nyo na lang po dyan sa aking YouTube channel at Atijo TV. Ito siya, 20 pesos per stick. Tapos yung sunod, ito naman yung ating isaw. Ito po pala guys ay update, pero may mga video na po ako or may mga vlog na po ako kung magkano po yung presyohan nung itong mga to. Kaso lang ngayon, nag-update tayo kasi po na tumataas po yung mga
presyo ng ating mga paninda. Kaya po nagtataas din po ay ng produkto na ating binibili. Katulad po ng laman, mataas po ngayon yung laman. Dati po kasi kaming 18 pesos dito per stick. Ngayon po nung tumaas po yung laman, nag 20 kami. Ngayon yung isaw, ito po yung ating isaw. Ayan siya guys. Dati po itong 6 pesos per stick, ngayon po ay 10 pesos per stick na. Ito siya, halagang 500 pesos guys. Nakagawa si bunso namin, yung bunso po namin ang gumagawa nito ng 120 sticks sa halagang 500 pesos po na isaw. Ayan siya guys. I-minus po na, i-times po natin yung 120 sa times 10 is magkano po yung abuti nun. Mahigit po sa puhunan, kaso guys, ilalabas po natin yung ating mga sangkap doon. Yung ating pampalasa, yung bawang, yung asukal. Ayun, maraming asukal po tayong gamit dito sa ating mga pork barbecue guys. Tapos, sunod naman natin yung ating, ito yung aming mascara tenga. Halo na po ito guys. Ayan siya, may mascara tenga. Yung may mga buto-buto na yan or white bone na yan. Ano po yan? Tenga at mascara. Halo siya. Ang bentahan po namin sa ganito kalaking mascara, ayun siya guys. Ito yung ating pork bar ay tenga mascara. 16 pesos po ang per stick neto. Dito naman sa ulo ng manok, ito po ay ang halaga po, magkano yung halaga nitong sinister po kasi guys ang namamalengke. Yung 500 pesos guys. Nakagawa ako ng 60. At nagbabawas din po ako dito guys ng eto sa mascara kasi po nagdadagdag tayo doon sa ating pork. Kasi yung pork po na binibili namin na laman, wala po siya masyadong taba. Kaya dito po ako kumukuha para ilalagay po natin doon sa ating pork barbecue. Ngayon po, dito naman tayo sa ating ulo. Etong ulo po namin ay nakadepende po sa laki. Ayan, ito po ay halagang 120 ang bili ni Mister. Ang kuha po niya ay 40 per kilo guys. Guys, disclaimer lang po, iba-iba po tayo ng presyo. May iba pong magsasabi na mahal po ang presyo ang sa kanila. Dito po sa amin, nakabase po kung magkano po yung bili natin, doon po kami nagbabase ng presyohan guys. Ang bili po pala ni Mr. nito, ulitin ko po, may suki po kami, 40 pesos po ang per kilo. Pero pag wala pong suki, ang alam ko po sa ulo guys, dito sa amin may 60, may 50. Pero kasi sa tagal na po namin nag-ihaw-ihaw guys, kaya nagkakaroon po tayo ng mga suki. Sa suki po, may discount po tayo doon. Kaya po, ang bigay po sa amin nito ni suki ay 40 pesos per kilo. Kaya ito po siya, 3 peraso po sa loob ng isang stick. Ang bentahan po namin pag ganito po ay 12 pesos. Medyo maliit po kasi siya. Yan, medyo maliit po yung ulo. Pag malaki po ang bili namin ang ulo at kunti lang po ang magagawa doon, 15 pesos po ang bentahan namin pag malalaki po ang ulo. Pero so sa ngayon po, ang maliliit po ito at ang nagawa ko po dito ay 31 sticks. Ang bentahan po namin dito ay 12 pesos po ang isang peraso. Sa halagang 120 pesos po ang bili natin sa ulo na to na 31 katuhog or 31 sticks guys. Ngayon po, ito naman po yung aking nagawang bali atay ng baboy na half cook ko na po ito. May video na rin po ako kung paano po ito gagawin. Check niyo po yung aking YouTube channel. Lahat po itong mga ulitin ko po. May mga video na po ako kung paano po gagawin ito. Kaya po ganito po yung itsura ng ating atay guys, ay na half cook ko na po ito. Minarinate ko muna bago natin yan half cook. Ito yung itsura guys. Ang bentahan po namin sa ganitong atay ay 18 pesos po ang per stick. Nakagawa po ako guys ng 26 pieces po na atay or 26 sticks na atay. Tapos ang halaga po pala na bili ni Mr. nito ay 200 pesos po. Ayan, 200 pesos po ang bili ni Mr. Ulitin ko po, baka po may magsasabi dyan na mura yung aming pagkabili sa aming atay. Bali, ito po kasi ay may suki na po kami, kaya po mura ang kuha namin sa aming mga paninda guys. Tapos dito may natira pa tayong konti. Ito po ay para sa aming mga pusa kasi ito po marami po kaming mga pusa dyan na nag-aabang. Ayan po, nagtatabi po ako para po talaga sa kanila dahil nasanay na po sila na meron po silang para sa kanila, para gupit-gupitin natin yan, ipakain natin sa kanila. At ito yung ating paninda.
nagtatabi po talaga ako. At ito po ay, ulitin ko po, 26 sticks. Ang bentahan po namin ay 18 pesos po ang per stick. Na ganito po siya kalaki. Malalaki po siya guys. 18 pesos. Yan, may tubo na po tayo dyan or may kinikita na po tayo dito po sa halagang 200 pesos po na atay ng baboy. Guys, mga kanegosyo, ito naman po yung aking nagawang balon-balunan or gizzard ng manok. Ito siya guys. Ito po pala ay 1 kilo lang. Ayan, ang halaga po pala na bili ni Mr. Neto ay 130 ang per kilo guys. Or 125. Di ko po sure, 125 or 130. Kasi si Mr. na po yung namamalengke. Ayan siya. Bali, ang nakagawa po ako ng 20 pieces or 20 sticks. Ito po yung itsura niya guys ng ating gizzard or balon-balunan. Ayan, dati pong ito po ay dating 14 pesos po. Ngayon po, tinaas po namin kasi ang dati pong kuha namin ay nasa 110 lang po ang per kilo nito. Tapos tumaas po siya ng 120 to 130 ang per kilo. Kaya po, ginawa namin 16 nga. Ngayon po ay 16 na po ang per stick nito. Ito yung itsura niya guys at ganito siya kadami yung ating gizzard or balon-balunan. 1 kilo lang po yung aming ginagawa kasi medyo ito po hindi siya ganoon ka mabenta. Meron namang naghahanap pero hindi katulad nung ating pork barbecue at saka yung ating Betamax at isaw. Marami talaga yung ginagawa namin kasi yun po yung aming best seller. Ito po ay yung iba kasi hindi sila gaanong familiar dito sa balon-balunan. Kaya yun, ang ginagawa lang namin ay sige 1 kilo lang at nakagawa po ako ng 20 per 20 sticks sa 16 pesos po ang per stick or 20 times 16. Yan po siya guys. Ang puhunan po natin ay 130. 130 po yata. 130 ang per kilo. At sa loob po ng 1 kilo, nakagawa po ako ng 20 sticks. Yan siya guys. Ayan na po yung itsura niya. Na-half cook ko na rin po ito. Katulad po nung ating atay kanina. Na-half cook ko na po yan. At ayan po ay nilagyan ko siya ng atsuete, kaya po ganyan ang kulay. Ang ginamit kong food color dyan ay atsuete po guys. Tapos doon po pala sa atay kanina, yung last video ko, dati po pala yung atay namin ay 14 pesos po. 14 yon ay 16 pala guys. Dating yung presyohan namin sa atay ay 16 pesos, ngayon ginawa namin siyang 18. Ayan, kasi para pag nakabase po tayo guys, pag tumaas po yung ating mga produkto or yung ating pagbili, tinataasan din po namin ng piso or 2 piso, depende po sa pagbili. Para kahit papano po, patas po tayo at hindi po kami masyadong nagtataas para po maibenta natin ng mabilis yung ating paninda. At kinabukasan, meron na naman tayong, kumbaga i-roll natin yung ating puhunan. Ayun siya guys, yung aming gizzard at balon-balunan. Pero ang number 1 talaga guys na sikreto ng pag-ihaw-ihaw ay yung lasa. Kailangan masarap po talaga yung ating timpla, yung ating sauce, yung pagtitimpla. Bukod po sa mura na ating pagbebenta. Ayan po, ito po yung tira na atay na para sa ating mga muning. Yan. Yung ating mga muning, pag nakarinig na siya na sila ng ganito, yung gupit-gupit ng gunting, alam na nila guys na para sa kanila yan. Ginugupit-gupit ko muna bago natin yan ibigay sa kanila para hindi sila mahirapan magmuya or hindi sila mahirapan kumain. Yung ganito lang po yung ginagawa ko. Half cook lang po itong ginagawa ko rin po. Kung ano po yung luto ko sa atay na pambenta natin, yun na po, diretso yung binibigay ko sa mga ating pusa, sa mga muning. Ano po itong pusa namin, 4. Dati pong 5, ngayon po ay namatay na po yung isa, 4 na lang sila. So bali ang kumakain ng pusa namin ay 3 pusa lang. Yung isang pusa namin ay hindi po kumakain itong atay. Gusto niya yung pagkain namin. Ito siya. Papakain na natin sa kanila to guys. Ito. Yung ating atay para sa ating mga munings. Ayan na sila guys. Papakainin na natin. Ito yung kukunin natin ng kanilang kainan. Ayan sila. Ewan ko kung kakain tong isang to. Yan po. Gustong gusto nila yan. Araw-araw po yan. Yan, kumakain na pala. Yung malaki na yan, ayaw po yan ng atay.
Yan guys, yung ating mga muning. Kahit kinakalmot na ako nitong mga to, dito po kung napapansin nyo po yung aking mukha, malaking kalmot. Yung sa itong pusa na to, yun yung nagkalmot sa akin. Nung na-trauma siya guys, tumakbo, nakalmot yung aking mukha. Yan, gusto nila yan, atay ng baboy. Araw-araw yan, tuwing nag-ihaw tayo, meron talagang, kumbaga meron talaga silang parte para sa kanila, yung atay ng baboy. Mga kanegosyo, ngayon naman po ay ito na po yung aking nagawang Betamax or dugo. Ayan siya guys. Ang iba po pala nito ay nadala na namin sa aming pwesto. Nakagawa po ako nito ng 100 sticks. Bali ito po ay 5 bloke guys. Ang bili ni Mr. ay 45 ang per bloke. Dahil ito po ay dugo ng manok. Mas mahal po kasi guys yung bloke ng dugo ng manok kaysa dugo ng baka. Ang dugo po ng baka dati po binibili namin ay 40 pesos lang. Pag sa manok po ay 45. So bali ang nagawa natin, ito po ay 5 bloke, nakagawa po ako ng 100 sticks. Ito po yung itsura guys ng aming dugo ng manok. Yan siya. Manok po yung aming binibili ngayon kasi po mas masarap po yung dugo ng manok. Ayan siya guys. Bali 6 pesos po pala ang bentahan namin dito sa aming dugo ng manok. Dati pong benta po namin ay 5 pesos lang. Ngayon po ay ginawa namin 6 pesos. Ayan, 3 peraso po sa isang sticks guys. Ito po ay 100 pieces or 100 sticks. 100 sticks guys. Ito siya. 6 pesos po ang ating benta. At nakagawa po tayo ng 100 pieces. 6 times 100, so bali ito po ay 600 pesos. Ang puhunan po natin dito ay ang per bloke po ay 45 pesos ang per bloke. At 45 times 5 is 225. 225 po yung ating puhunan guys. So bali nakagawa tayo, ulitin ko po, nakagawa po ako ng 100 sticks times 6 is 600 po yun. Ibabawas po natin yung 225 at magbabawas din po tayo sa mga sangkap na ginagamit dito guys, kasi ang ginamit ko pong asukal dito guys ay kalahating kilo. So bali ang bili po namin sa 1 kilong asukal ay 76 pesos. Ayun po yung aming paggawa ng dugo guys. So bali ang ginagamit kong ano dito, sukal ay kalahating kilo. Hatiin po natin yung 76. Iawas pa po natin yung ating mga ginagamit na sangkap dito, bawang, paminta, tapos yung ating mga asukal, pampalasa. Ayun, so bali sa 600 po, ibabawas po natin yung 225 na puhunan sa ating pagbili ng dugo at yung ating mga pampalasa. Kahit pa paano guys ay meron pa rin tayong kita or meron pa rin tayong tinutubo dito sa ating Betamax or dugo. Ayan na siya po, ayan na po siya, itsura niya. 6 pesos. Mabenta po ito sa amin guys. Ito po yung aming best seller kasi po ang ginagawa po namin dito ay 5 bloke per day. Every day guys, 5 bloke ang ginagawa namin at sa isaw po namin ay 5 kilo every day. Tapos yung ating pork barbecue, ang pinakamababa po natin gawa doon ay 10 kilos po. Ayan na po siya guys. Sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng idea sa tungkol po sa pag-iihaw-ihaw. Hi guys, ngayon po ay aakyat tayo sa aming pwesto, sa aming ihawan. Time check po, alas 7:50 na po ng gabi. Ngayon lang po ako nakatapos. At ayan, naligo na yung ating ngayon po ay daladala ko yung ayan guys, may daladala akong yung ating basura kasi pinag-iisa na po namin yung aming basura doon sa aming tindahan. Tapos may dala-dala akong pagkain ng aso. Ayan po ito. Kasi ang ginagawa ko po guys, yung mga durog na dugo, yung habang nagluluto tayo ng Betamax, yung dugo po na durog, hinahalo ko po yun sa kanin. Excuse me, para po ipakain natin doon sa mga aso. Kasi po, doon sa aming pwesto, maraming aso na nag-aabang. Tapos po guys ay ayun, iniipon ko po yung dugo, nilalagyan ko ng kanin, tapos yun po yung ipapakain natin sa mga aso. Nasasanay na po guys yung mga aso na pinapakain namin.
Dito na tayo sa aming tindahan. Yan po si Mister. Yan po yung aso. Nag-aabang ako. Alam na niya na may pagkain siya. Kasi ganun po yung ginagawa ko. Yung mga durog na dugo, iniipon ko kasi nag-aabang ko sila. Ito yung isa. Ito na lang yung ating paninda guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina ng mga ihaw-ihaw, ito na lang po yung mga natitira guys. Yung ulo. Tapos, wait lang. Tapos yun yung natirang ihaw nila. Dito naman, ayan po, yung mga na-free cook na dugo, isang laman, atay, balunan. Ito na lang po, 7:50 na po ng gabi. At ito na lang po yung natitira sa aming mga iniihaw. Yan po guys, bali, ang routine po kasi namin, ako po yung nandun sa aming bahay, andito na po tayo sa loob ng aming pwesto, ng aming tindahan. Ito po yung pagkain natin sa aso, may pagkain natin yan. Sila po ay nagtitinda na dito sa aming tindahan, sa aming pwesto. Sa aming maliit na pwesto guys, ito yung aming ihawan. Yan po yung mga iniihaw, minister. Tapos, doon naman sa kabila yung mga isaw. Doon po namin nilalagay yung isaw. Minsan, pag hindi na kaya, yung laman. Kasi mausok po yung laman guys, yung may taba mausok. Eh dito po, meron tayong egg sauce. Kumbaga, ang tawag sa amin sa Bisaya, panghaw. Meron po kaya. Dito namin nilalagay para hindi mausok. Pero minsan hindi maiwasan po na hindi maiwasan na maraming order, nakapaglagay tayo doon sa labas. Ayan. Yan lang sa akin. Di pa dagdagang sukat eh. Marami pa rin. Check natin yung ref guys. Ayun, wala na laman. Ito po, pagka yung nag-uumpisa pa lang kami, lahat po itong hilera na to, itong na to, 3 layer na yan, puno po yan dapat. Pero 7 o'clock na po, kaya po wala na tayong natitira. Meron dito, yung mga soft drinks ng ate namin. Meron pang balunan pala dito. Nagtitinda siya ng soft drinks guys, kaya meron laman ng ating ref na mga soft drinks. May barya din ba? Tapos, yung dugo, marami pa pala. Wala na yung isa. Wala na yung isa ya? Isaw pa ya? Wala na, isa na lang ata. Isa na, saka tatlo. Ayan naman. Dugo, medyo marami pa. Yan po yung sitwasyon ng aming pag-ilaw guys. Ang wala na is yung isaw. Wala na tayong isaw. At, wait lang. Ayan sila guys. So, ayan yung mga alaga namin dito. Wait lang, wait. Papakainin kita mamaya. Marami talagang pumupunta sa amin dito. Mga hayop. Mga pusa, aso. Ayan, minsan naman. Itong Sa akin yung dalawang laman. masanay po kasi sila na pinapakain namin. Ano yung favorite? Tatlong laman, isang isaw, tatlong dugo. Yung wala na is yung ating naman konti na lang. Yun po yung pinakita ko sa inyo kanina, marami po yun. 220 sticks yung ating pork laman, yung ating atay is 26 sticks, yung ating balunan is 20 sticks, yung ating dugo is 100 stick. Medyo na-late na po kasi yung dugo na pag-akyat, kaya marami pa yun siya guys, marami pa yung dugo. Pero pagka pwede pa po yan kinabukasan, wag lang natin siyang ihawin. Hayaan lang natin siyang ganyan at ilagay sa ref. Yung dugo pala guys, hindi ko po yan nilalagay sa freezer kasi mag-iiba po yung itsura, yung niya, texture niya pag nakalagay siya sa freezer. Dapat po yung dugo isaw, dapat po yan ay nakalagay lang sa ref. Sa ref lang po yan nakalagay guys. Yung nilalagay ko lang po sa freezer is yung ating marinated pork laman, yung atay, balunan, pwede po yun. Pero yung ating dugo at saka yung isaw, bawal po siya ilagay sa freezer. Kasi mag-iiba po yung kanyang texture, mag-iiba yung kanyang lasa. Dalawang laman. Nako. Hindi mo ako din ang pagkano. Napasuyo.
Medyo malapit na po tayong maubos at maaga pa po. 7 pa lang ng gabi. Kaya mapapaubos pa natin yan. Labahat po. Yan po, yung ating balunan is 20 sticks. Recap po sa ating mga barbecue. Yung ating pork laman is 220 sticks. Yung ating ulo is 31 sticks. Yung ating dugo is 100 sticks. Yung isaw naman natin ay 120 sticks. Yung ating pong balun-balunan 20 sticks. Yung ating atay 26. Meron tayong jumbo hotdog. Wala na po. 1 kilo lang po yung ginagawa naming hotdog, guys. Pagka naubusan po, mabilis lang po makabili kasi may nabili lang po dito sa amin na medyo murang presyo ng hotdog. Eh po, nakakaubos kami ng 2 kilos lang na hotdog every ihaw. Pinakamarami na po yun. Pero ang talagang best seller po namin is yung aming pork laman. At saka yung ating pork, yung ating isaw at saka yung Betamax. Guys, nakalimutan ko po pala yung ating tenga. Meron po pala kaming tenga, 60 pieces na tenga ng baboy or maskara ng baboy. Sana po nasagot ko po at shout out po pala. Nakalimutan ko yung pangalan kay ma'am. Bagong comment lang niya ngayon. Nagtatanong po siya kung ilan daw po yung magagawang pork barbecue or pork laman sa loob po ng 1 kilo. Ma'am, ang sagutin ko po ma'am, ang nagagawa ko po kadalasan sa loob ng 1 kilo na pork laman ay 20 to 23 sticks po na pork laman. Ngayon po sobrang mahal ng pork laman pero ang gamit po nga namin ngayon ay nag-iisip po tayo ng paraan. Yung nga po sa latest vlog ko po, panoorin niyo po yung aking mga video na paano ko po ginagawa yung diskarte po sa aking mga pag-ihaw-ihaw. Kaya yun po, ang kadalasan po, ulitin ko po, ang kadalasan ko pong nagagawa sa loob po ng 1 kilo na pork laman, 20 to 23 sticks po ang nagagawa ko ma'am sa loob ng 1 kilong or marinated na pork laman na 1 kilo.